Hi guys, this is Talen Ong Pinoy. So after natin sa Visayas, dito naman tayo sa Mindanao ngayon. So you can bring your own tent dito, nakita nyo. So yun, DIY, pwede kayong magdala ng tent. Pero meron din naman available cottages where you can stay overnight. Pwede dito mag-overnight. Hello mga sangkay! Tara, samahan niyo ako magbiyahe papuntang Mindanao. At mula sa Manila International Airport, lumipad tayo papuntang Zamboanga, Sibugay. Nag-land trip tayo papuntang Malangas. And we ride a motorcycle through Imelda. At papunta na sa Payao. Actually, napalampas kami papuntang Alicia at bumalik kami sa Payao kasi hindi namin masyadong kabisado yung lugar. But that's okay, it's a part of the enjoyable trip. Then mula sa Payao, sumakay na kami ng pump boat or mangkang di motor. Shoutout nga pala mga sangkay sa tropang Mindanao, they made this adventure truly unforgettable. Nakakabilib ang energy at excitement level ng mga taong to. Since first time namin magkita-kita, hindi ko talaga ina-expect na ganun sila makisama. Actually, ang isa sa kanila ay kapatid nating Muslim. And most definitely, it had never been a barrier para mag-enjoy kami sa stay namin overnight. Welcome to Pandilusan! Sa maliit ngunit napakagandang islang ito ng Pandilusan mga sangkay ay ang malabughaw na buhangin na dumadampi sa dalampasigan. At dahil sa crystal clear na tubig, maaaninag natin ang kulay na mga isda pati na ang iba't ibang hugis, figura ng mga korales. Naanimoy sadyang isinabog na mga disenyo na nagpapaganda ng kapaligiran. At higit sa lahat mga sangkay ay ang kaakit-akit na puti at napakalinis na buhangin na animoy nahuhugasan ng bawat paghaplos ng mga alon. A truly pristine beauty of nature, and I bet no one can resist to plunge and swim. Mga sangkay, masasabi kong sulit na sulit ang biyahe ko dito sa Mindanao. I actually left my heart in this tranquil paradise and bring home only memories. But it's all worth it because I have found this place a slice of heaven, and I will never regret taking the flight and crossing the seas. Kaya mga sangkay, if you have a lonely heart, don't you dare na pumunta dito sa Mindanao. At baka mamaya pag nakita mo yung mga lugar dito, sumaya ka, kasalanan ko pa. Nicole, thank you, nililinis yung beach. Hindi nga kalakihan yung isla mga sangkay, pero dahil covered nga ito ng mga punong kahoy, hindi mo rin matatanaw yung dulo. And by the presence of these trees, siya yung nagbibigay ng lilim sa paligid that makes the ambience more refreshing. The gentle swaying of the leaves I see gives me a calming experience. This place is just so perfect for anyone who wants to connect with nature. And the longer the time I stay here, I feel more and deeper sense of peace. Hapon na din pala mga sangkay, naglalaho yung araw sa pambihirang kulay kahel at parang rosas. Nagbibigay ng gintong liwanag sa tahimik na paraisong ito. Hi guys! Say hi to my vlog! Then party all night! Pagbaba ng araw ay lumamig ang hangin, kaya kinailangan naming gumawa ng bonfire. This gets bigger and bigger and it gives a warm glow. Nagtipon-tipon kami sa paligid ng apoy para panoorin, and of course para ma-enjoy yung gabi in that starry night. Pinaka-backdrop namin ay yung tunog ng hampas ng alon, and of course yung tugtog ng mga musika na nakakahikayat sumayaw. We all enjoyed at sa sobrang kalog ng mga kasama ko, talagang long-lasting memory ang nangyari sa gabing ito. And I guess since we all want to experience the same sense of freedom and happiness, we chilled, relaxed, and have fun.
Naglatag kami at humiga sa buhanginan at niramdam yung tahimik na kapaligiran until we are all pleased and ready to sleep para magpahinga na.